Tagapin natin sa umagang ito ang kagandahang loob ng kapatawaran mula sa ating Panginoon, sapagkat ang ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nagkatawang tao at nanahan sa atin upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan at upang papagkasunduin tayo sa Kanya at sa buong sangnilikha. Kaya't sambahin natin siya sa araw-araw ng ating buhay sa pamamagitan ng pag-ibig, pagtanggap at pagpapatawad sa isa't isa. Amen. Ang ating pagbasa sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 14. Ganito ang sinasabi: Dati kayo nasa kadiliman, ngunit ngayon ay nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng pamumuhay sa liwanag. Pag-aralin ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon, kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinabi, gumising ka, ikaw na tutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Pinagpala na tayo at itinagdag ng Diyos ang kanyang karunungan at ang biyaya mula sa Kanya.
through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over. When you walk through the fire, you will not be moved. For you are gracious and honored on my side, and because I love you, God will make a way where there seems to be no way. Forever He is faithful. He will make a road when there be lows. I know God will make a way when there seems to be no way. Forever He is faithful. He will make a road when there be lows. I know God will make a Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Naway datnan tayo sa mabuting kalagayan sa ngayon na tayo dumadaan sa mga pagsubok ng ating lipunan, ating iglesia, at ang ating mga gawain sa araw-araw. Ang ating pong tema ng United Church of Christ in the Philippines ay making the teachings of Moses and the prophets come true in these changing times. Pero hindi lamang changing times, kung hindi critical times din, sapagkat maraming lockdown na lugar at tayo hindi malayang nakakalabas kung tayo ay walang mga passes. At sa panahon ito ng pagbabago ng panahon o critical na panahon, ay kailangan lamang natin itong ikilalanin at yakapin ang mga pagbabagong ito upang may sa katuparan natin ang misyon at gawain ng ating Panginoon sa ating kapanahunan. So maging ito ay nais kong bigyan ng pamagat ang ating pagbubulay sa maging ito ng liwanag. Ito po ay hango sa aklat ng Efeso, na ating pong titignan ng aklat ng Efeso ay ang pagpili ng Diyos sa kanyang bayan at ang kanyang pagpapatawad at pagpapalaya mula sa kanila, mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ibig sabihin, ang Diyos ay pumipili ng individual at ng kalipunan ng mga mananampalataya para maging instrumento ng kanyang mga salita. Pangalawa, itong mga tinawag na ito ay para panawagan din na gawing makatotohanan ang kanilang buhay bilang pakikipagkaisa kay Kristo. At ang pangatlo, ito'y kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig at pagmamalasakit, pagpapatawad at kalinisan ni Kristo. Kaya malinaw po sa ating binasa ang sinabi ni Apostol Pablo na noon nabubuhay pa sa kadiliman, ay ngayon ay nabubuhay na sa kaliwanagan. Tingnan po natin yung pong liwanag sa talatang 8 hanggang 9. Dati kayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng pamumuhay sa liwanag. Ang liwanag, mga kapatid, ay unang biyaya ng Diyos sa atin simula palikain ang sanlibutan. Ginawa niya ang kaliwanagan upang masilayan pa natin ang kanyang sangnilikha, ang kagandahan ng kanyang paglikha. Pero sa sulat ni Apostol Pablo ay ating pong mapapansin na ang kaliwanagan o the light produces good fruits. Ano itong mga good fruits na ito? It produces benevolence, righteousness, and truth. Ito yung liwanag na nakikristo na ipinagkaloob niya sa atin. Liwanag kay Kristo
na siya magdadala sa atin to become a useful citizen of this world. So kung meron mang kadiliman, meron mang paglimlim, ay tayo ang magbibigay ng liwanag, ang mga mananampalataya, sa pamagitan ng ating pagkakawang gawa, ng katotohanan, at ng katwiran ng Panginoon. Hindi lamang tayo magiging useful citizen kung hindi it make us strong to do what is true sa ating Panginoon. Yan po ang unang bunga ng liwanag. Ang pangalawang bunga ng liwanag ay ang the light enable us to discriminate between well-pleasing and not pleasing to God. Ating kinikilala na kapag tayo nasa kaliwanagan ay madali po nating maunawaan ano ang masama at ano ang kabutihan. At ang mga mananampalataya, ang sabi nga po doon ay punahin, pansinin ang mga bagay na hindi karapat-dapat at mabigyan lamang ito ng pansin, sila ay mahihiyang gawin muli ito. Kaya ang liwanag ng ating Panginoon enable us to discriminate what is well-pleasing and not pleasing to God. Kumbaga, alam natin ang wasto at ang kamalian sapagkat ito yung motibo ng ating Panginoon, ang kanyang liwanag. Pangatlo mga kapatid, everything which is illuminated becomes light. That light in itself. Tayo po yung mga reflection o reflector ng ating Panginoon. At tandaan po natin na sa ating kapanahunan, in our own generation, we know that the disease has been conquered simply by letting the sunlight in. Naalala ko, kapag yung mga sanggol ay bagong panganak, sila ay pinasisilawan, pinaarawan sa liwanag ng araw. At doon sila nakakaiwas sa mga karamdaman at hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang pinapayo sa atin na tayo magpaaraw sa umaga upang ang ating katawan ay maging malakas. Ganito rin ang sinasabi sa atin ngayon na ang liwanag ng Panginoon will bring us healing, kagalingan. Kaya yung liwanag na tinatanggap natin mula sa ating Panginoon, hindi lamang kagalingan ng pisikal, kung hindi kagalingan din ng ating pang-espiritual. Makikita din natin sa sinabi ng ating Panginoon, si Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan. Mula po sa John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Ipinapaunawa sa atin na tayo ang ilaw ng sanlibutan at ang pinagmumulan ng ilaw natin ay ang ilaw ng ating Panginoon, ang tunay na ilaw. Ang ibig sabihin, tayo yung mga reflection and reflector. Kung ang Panginoon ang ilaw at ating itong nakakamtan ng ilaw na ito, ay kailangan din natin magliwanag dito sa sanlibutan. Kailangan natin magliwanag upang ating maipahayag ang ilaw na ito. Kaya sabi po sa huling talata, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Ang ilaw ay dapat nating pagdingasin. Mapanatili ang kaliwanagan. Ibig sabihin, hindi dapat tayo mapundi, hindi dapat dapat humina ang ilaw natin. Pangalawa, mapanatili natin ang dingas ng pananalig. Ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan kapag ang dingas na ito ay ating napaliwanag. At ang pangatlo, mapanatili at ibahagi ang liwanag ng Diyos sa buhay ng pamayanang Kristiyano. Tayo mga kapatid ngayon ay hinahamon na paliwanagin natin ang ating ilaw at
there is no such thing of total darkness. Kulimlim lamang. Kaya sa panahon ito, hindi po tayo nasa kadiliman. Hindi po tayo sa kawalan. Kung hindi, tayo ay nasa makulimlim na bahagi ng ating buhay at ng ating kasaysayan. Subalit, tandaan natin ang sinabi ng ating Panginoon, siya ang ilaw ng sanlibutan at ang sumusunod sa Kanya ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di maglalakad sa kadiliman. Wala pong total darkness sa mundong ito. Habang ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa liwanag ng ating Panginoon. Mga kapatid, patuloy tayong hinahamon ng Panginoon na patuloy nating i-recharge ang ating koneksyon sa Diyos na tunay na liwanag. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na dakila at mapagmahal, kayo po ay aming pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila. Dahil tunay na kayo ang aming Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal, that you are our God who is in control of everything. Kayo ang Diyos na maawain, mahabagin, tunay na nararapat kayong papurihan. Pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa nyo sa amin, sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob nyo sa amin. Patawad aming Ama sa aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon, sa aming maling nagawa na sabi, maling motibo ng puso. Alam namin, Panginoon, na isang malaking hadlang ang aming kasalanan sa aming panalangin. Linisin niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng pangyayari sa aming bansa, sa kabila ng hindi kami bilang magkakapatid sa Panginoon magkakasama-sama sa aming iglesia, Panginoon, ay maaari rin kaming magkaroon ng worship time, prayer time, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na kayo ay nakikinig, kayo ay nasa kalagitnaan namin, Panginoon. And we thank God because we have this free access to call you our Father at i-lift up sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming dalahin. Meron kaming kalayaan na gawin ito, Panginoon. Aming Ama, dinadalangin namin ngayon ang aming mga kabigatan ng puso. Ang bawat isa ay may mga dalahin. Maaaring ito'y financial, na kung saan ay may mga financial obligations na kailangan bayaran, Panginoon. Nananalangin kami, Panginoon, na kayo ang mag-provide nito. Maaaring ito ay hindi pagkakasundo-sundo among family members, sa mga kamag-anak, sa katrabaho. Dalangin namin, Panginoon, ang reconciliation at ang kapayapaan ng puso. Kung ito man ay spiritual, na kung saan ay struggling kami, na kung saan ay nagdududa kami sa aming pananampalataya, o kung nanghihina kami, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya, Panginoon, palakasin niyo kami. Patatagin ang aming pananampalataya sa inyo. Sa kabila ng maraming pagsubok, Panginoon, ay matuto kami magtiwala sa inyo. Matuto kaming mag-focus ng aming atensyon, ng aming puso sa inyo, Panginoon, na aming Diyos na mas dakila, mas malaki pa sa problemang kinakaharap namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tunay na kayo ang aming pag-asa. Indeed, on our own, we're nothing. We're totally nothing. And we totally depend upon you, Lord, as our God na makapangyarihan. Diyos na dumidinig sa aming panalangin ngayon. Even sa mga may karamdaman, Panginoon, dalangin namin ang inyong
makapangyarihang kamay ay extend sa mga anak nyo, Panginoon, na may karamdaman in Jesus' name. Even yung mga elderly members, Panginoon, dalangin namin ang inyong kalakasan, ang inyong kapayapaan ng puso o kung kagalingan man sa kanilang lupang katawan, kay Nanay Caridad, Nanay Saning, Nanay Lydia, Nanay Charing, Nanay Haning at Nanay Irene, Panginoon, na sa kabila ng kanilang edad, Panginoon, ay alam ko na sa puso nila ay nagpupuri pa rin sila, nagpapasalamat sa inyo at patuloy na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Dalangin namin ang aming bansa. Tunay na very overwhelming, Panginoon, ang nangyayari, na kung saan ay talagang hindi lamang dito sa bansa namin na apektado ng COVID-19, kundi buong mundo, Panginoon. Subalit alam namin, Panginoon, na nakikita nyo ang nangyayari sa aming bansa ngayon. Tumataas ang bilang ng nagkakaroon ng disease na ito, Panginoon. Dalangin namin na kayo magbigay ng patuloy na wisdom, Panginoon, sa aming presidente, sa pamunuan, Panginoon, ng aming gobyerno down to the local leaders, Panginoon. Bigyan niyo sila ng katalinuhan, bigyan niyo sila, Panginoon, ng guidance, ng pagkakaisa, Panginoon, upang magsama-sama sila magtulungan, upang masolusyonan, Panginoon, ang nangyayaring ito sa aming bansa. Tunay na nakakalungkot ito, Panginoon. Isang malaking dagok, isang malaking challenge, Panginoon, sa aming bansa. At ang dalangin namin sa pangyayaring ito ay patuloy pa rin kami na tumingin sa inyo na Diyos ng pag-asa. At makita pa rin namin na may reason kayo sa nangyayaring ito sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na yung mga hindi pa nakakakilala sa inyo ay makita nila na sa ganitong kalagayan na kayo ang Diyos na dapat sinasamba, pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan ng buhay. At sila din po ay makakilala sa inyo, Panginoon, as their Lord, as their Savior, Panginoon. Dalangin namin yung mga frontliners namin, Panginoon, doctors, nurses, mga health workers, Panginoon, even yung mga bumbero, Panginoon, mga kapulisan, Panginoon. Oh Father, protect them, Lord. Cover them with your precious blood upang sila'y patuloy na maging malakas at ilayo nyo sa anumang karamdamang kapahamakan, Panginoon, na hindi sila maapektuhan nitong virus na ito, Panginoon, at makapagpatuloy sila sa kanilang gawain, responsibilidad sa araw-araw upang makatulong sa aming mga mamamayan, Panginoon. At kami na mga mamamayan ng Pilipinas ay patuloy na magkaroon ng pagkakaisa at sumunod sa pinag-uutos, lalo na sa quarantine na ginagawa, Panginoon, na mag-ingat kami. Kung kailangan sa bahay lamang kami magstay, ay manatili sa bahay upang makaiwas dito sa karamdamang ito, Panginoon. Patuloy niyong gamitin ang aming iglesia, Panginoon, sa kabila ng kami ay magkakalayo sa bawat isa, ay patuloy na magiging pagpapala sa aming mahal sa buhay, sa aming mga kamag-anak, that through our prayers, Panginoon, and words of encouragement, through social media, Panginoon, maiabot namin at magawa namin yung ministry na pinagagawa niyo sa bawat isa sa amin bilang inyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil hindi po kami titigil na magpuri, magpasalamat at manalangin sa inyo bilang isang iglesia sa kabila ng hindi kami pwedeng magkasama-sama on a Sunday to worship you. Ay patuloy pa rin po kaming mananambahan sa bawat kasama ng aming mga pamilya, Panginoon. Papuri pa sa salamat, Panginoon, ang aming iniaalay sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Manalangin. Salamat Panginoon sa ginawa po ninyo kaming liwanag at ilaw sa sanlibutan na nagmumula sa iyo, ang tunay na kaliwanagan. Kami instrumento ninyo para sa panahong ito nang mayroong konting kadiliman ay maging liwanag at pag-asa kami. Naway samahan po ninyo kami sa aming patuloy na paglalakbay sa sanglibutang ito habang tinatahak at nilalakaran namin ang kadilimang ito. At tanggapin din namin sa umagang ito ang inyong mayamang pagpapala. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.